Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon sa iyo, Popoy, at sa marami pang mga nakikinig sa Dear MOR. Binabati ko rin yung mga taong nakatutok sa programa ninyo tuwing tanghalian. Ipapakilala ko muna ang sarili ko. Tawagin niyo na lamang akong Yula. 29 years old at nagtatrabaho bilang isang HR sa isang manufacturing company. Naniniwala ba kayo sa kasabihang kung anong hiniling mo ay yun ang mapupunta sa'yo? At kung ano ang ibinato mo sa universe ay yun din ang babalik sa'yo? Ako kasi, oo. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng seryosong karelasyon. Puro kasi MU o mutual understanding lang ang nagkakaroon ako. Mabilis kasi akong ma-turn off. Kapag ka may manliligaw sa akin ay kinikilatis ko talaga. Kapag ka hindi ko nakita sa kanila yung mga qualities na hinahanap ko, ay hindi ko na sila sinasagot, Popoy. Slowly but surely ang peg ko. Hindi na baling abutin ako ng 30 anyos, basta ba yung lalaking magiging boyfriend ko ay ang forever ko na. Umaasa kasi ako na ibibigay at ibibigay din sa akin ang hiling ko na perfect guy, basta maghintay lamang ako at hindi magpadalos-dalos. In fairness sulit dito sa restaurant na to. Tsaka masasarap yung pagkain at mura na para sa presyo. Oo nga eh. Buti nagustuhan mo. Alam mo, nag-search talaga ako ng resto na magugustuhan mo at yung malapit lang sa lugar mo para hindi ka mapagod. Thank you naman sa concern Pero alam mo ba, mas gusto ko talaga yung mga lutong bahay na resto eh. Yung Pinoy style ba, tapos mga ginataan. Talaga mga ba? ganun. Ako din eh. Gusto ko yung mga ginataang langka, pati yung ginataang hipo na maliliit. Sarap nun. Pareho pala tayo eh. Alam mo bang kapag yun ang ulam namin sa bahay, napaparami ako sa kanin. Masarap kasi talaga yun, lalo na yung creamy yung gata. Oo nga. Pag nagluluto ako niyan sa bahay na ako, gustong-gusto ni mama. Marunong kang magluto? Oo naman. Maliit na bagay lang yun sa akin. Okay. Siguro yung mga dinidate mong babae, pinagluluto mo na rin, no? Hindi naman lahat, pero pag ikaw yung nag-request, kahit ano pa yung lulutuin ko. Talaga ba? Oo naman. Siyempre, sino ba naman ako para tanggihan yung walang katulad mong kagandaan? Hindi naman ako na-inform ni Jelay na bolero ka pala. Alam mo, buti pa tapusin mo na yung kinakain mo. Alam mo, hindi ako bolero, no? Nga pala, kumusta yung travel na nabanggit mo sa akin? Kaya nga, yes? May something kasi sa ngipin mo. Teka. Yan. Wala. Uwi na kaya tayo? Uwi na? Gano'n ka ba gusto mo pa mag-dessert? Hindi na, busog na ako eh. Tsaka gabi na rin eh, maaga pa ako bukas. Kaya pwede uwi na tayo pagkatapos mo dyan? Hindi, sige, kung yun yung gusto mo. Ba naman? Aga naman itong alarm na to. Sino ba itong tumatawag? Aga-aga naman eh. Hello? Ren! Buti naman gising ka na. So, how was the date kagabi? Any juicy story? Ano? Kwento na. Ay, naku, wala. Hindi na makakaulit sa akin yung nireto mo. Bakit? Akala ko ba masaya kausap sa chat? Oo nga, pero sa personal, ay nako, masyadong mahangin tsaka bolero. Tsaka ang gentleman, hindi nga ako pinaghila ng upuan eh. Hindi ka lang pinaghila ng upuan ng gentleman na agad. Grabe ka naman mag-isip. Nakabolero. Baka naman kino-compliment ka lang. Ay nako, ewan ko, bahala siya. Tsaka alam mo ba kagabi, kung anong ginawa niya sa tinga niya, ha? Anong tinga? Anong ginawa niya? Ayun, tinanggal niya gamit yung daliri niya at dila niya sa harap ko. Hindi man lang siya nag-restroom. Ay, basta nandidiri ako sa ginawa niya. Ito naman, ang liit na bagay lang. Sige, tawa ka pa dyan. Baka naman kasi komportable lang sa'yo yung tao. Siguro nawala na yun sa isip niya. Saka, aminin mo, kahit naman tayo ginagawa natin yun minsan, di ba? Syempre, close na tayo. Siya, bago ko palang kakilala, no? Basta major turn off sa akin yung mga pinaggagawa niya kagabi. Alam mo, pag yan, nagyaya ng date, sabihin mo busy ako,
Sige na, Jelay, matutulog pa ako. Popoy, sabi ng iba, babaan ko naman daw ang standards ko para magka-boyfriend ako. Pero sa isip-isip ko, bakit ko naman yun gagawin? Hindi ko naman kailangang ibahin yung mga katangiang gusto ko para lang magka-boyfriend ako. Ako naman ang makikipagrelasyon at hindi sila. Kaya bakit ko unahin ang satisfaction nila? At sa tingin ko, yan dapat ang mentality nating mga babae. Huwag silang magpaapekto sa idinidikta ng ibang mga tao. Dapat kung ano yung gusto nila, ay yun ang panghawakan nila. Huwag magpapadala sa mga tukso, sa mga panakot ng ibang tao na kesyo baka maging matandang dalaga ka kapag ka masyadong mataas ang standards mo sa pagpili na makakapareha. Kasi sa totoo lang, meron at merong lalaki na darating sa buhay mo na saktong-sakto sa pinapangarap mo. Kailangan ma-finalize ko na tong training calendar para pagdating ko sa office bukas, mapapakita ko na kay boss. Ano nga bang date ngayon? 8 nga pala ngayon. Hala, birthday nga pala ni Makoy. Ika nga, ma-chat na. Hi, Makoy. Happy birthday. Wish you all the best. Ayan, send na. Kamusta na kaya ito? Ay, si Makoy tumatawag. Makoy! Lula, kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw, kamusta na? Ang payat mo na. Uy, happy birthday nga pala. Naulang ako nakabati, gabi na eh. Okay lang. Kamusta na? Paano mo sinelebrate yung birthday mo dyan sa Taiwan? Ayun, nagkataon kasi wala akong pasok sa trabaho kaya nakapasyal ako kahit konti. Tapos, tumawag ako kina mama at kay Steph. Yung girlfriend mo? Kamusta pala kayo nun? Tagal nyo na. Oo, magpa 5 years na rin. Medyo mahirap nga na kasi yun, LDR kami. Oo Pero this year naman, uuwi na ako. Siyempre, kakasal na rin eh. Oo nga pala, engaged na kayo, no? Ang saya-saya mo naman. Buti ka pa ikakasal na. Ako, searching pa din. Huwag ka mag-alala. Darating din yung tamang lalaki na deserve mo at deserve ka. Thank you naman, Makoy, ha? Tagal nating di nagkausap, ah. Simula nung nagpunta ka dyan sa Taiwan, wala na akong balita sa'yo. Oo nga eh. Medyo nilimit ko kasi yung pagsa-social media ko. Mm. Ngayon na lang ulit ako bumalik. Ikaw pala, kamusta? Doon ka pa rin ba nag-work? Hindi na. Nag-resign na ako mga 1 year ago pa. Talaga? Saan ka na ngayon? Sa isang manufacturing company. Ayun, mas malapit sa akin. Mas okay yan. Baka naman overwork ka pa rin dyan, ha? Ginagabi ka pa rin ba ng uwi? Ha? Hindi naman na. Minsan na lang. Naku, ikaw talaga, Yula. May kasabay ka ba naman sa pag-uwi? Wala, pero kaya ko naman eh. Naku, delikado pa naman dyan. Alam mo, ikaw huwag ka masyado magpapagabi, ha? Buti dati, magkasabay pa tayo kasi parehas tayo ng daan. Ngayon wala kang kasabay, kaya dapat di ka masyado nagpapagabi. Oo na. Alam ko naman yun eh. Tsaka dati, kaya lang naman ako ginagabi dahil dun sa masungit nating boss. Oo, si madam. Diba? Matindi pa sa diktador makapagputos eh. Oo, akala niya yata robot tayo eh. Madam na madam eh. Sa tingin mo, masungit pa rin kaya ngayon yun? Oo naman. Nakakausap ko nga dati yung mga office mate natin dun eh. Sina Vanessa, sabi nga nila, buti daw umalis na ako kasi ngayon daw, mas doble yung kasungitan niya. Good luck sa stress nila. Ay nako. Ikaw, buti hindi ka stressed dyan. Oo, nakaka-stress din ha. Tsaka, nakaka-homesick. Oo buti nakaka-adjust ka. Kailangan eh. Tsaka, pag nai-stress ako, nag-drawing lang ako. Talaga? Buti nakakapag-drawing ka pa dyan. Ipapakita mo ba sa akin yan? Oo naman. Teka lang ha, kunin ko lang yung sketchpad ko. Sige, take your time. Oo, ito na tignan mo. Wow! Ang ganda niya na! Yan ba? Yung nakaraang off ko lang yung ginawa. Duman ako sa park eh. Tapos, ito naman. Ito, yung may nakita akong dalawang matanda na sobrang sweet. Ito, drinowing ko sila. Napaka-talented mo talaga, Makoy. Hindi naman. Tapos ito pala Oh, si Steph? Kapag namimiss ko siya, drawing ko siya. Oh, ang sweet-sweet mo naman. Oo talaga. Ay, Makoy, nga pala, may plan kami ng mga bago kong office mate na mag-Taiwan. DIY kami, kaya marami kaming time. Kung libre ka, pasyal mo naman kami, ha? Oo naman. Basta sabihin mo kung kailan, ha? Oo, sige. Baka naman malibre mo pa kami dyan, ha? Oo ba? Basta pag-uwi ko dyan sa Pinas, sagot mo na pamasahe ko. Popoy, sabi ko sa inyo at mahanap ko rin ang lalaking makakamit ng standards ko. At yun nga, ay si Makoy. Magkatrabaho kami dati sa company ko.
Noong una, medyo ilag ako sa kanya pero nung makilala ko siya ng lubusan ay doon ko nakita na mabait pala talaga si McCoy. Gentleman at may sense of humor. Bukod doon, ang galing-galing niya pang mag-drawing. Attracted pa naman ako sa mga talented at hindi madalas. At dahil nga madalas nga kaming magkasama, ay lalo ko siyang nagiging crush. Pero pinigilan ko ang sarili ko, Popoy, dahil may girlfriend na nga itong si McCoy. At ang laking panghihinayang ko talaga sa kanya. Sana ay nauna niya akong nakilala bago yung girlfriend niya. At ang isa pang mas nagpa-attract sa akin sa kanya noon ay ang pagiging faithful niya. Alam ko kasi dati na nakakapagbigay ako sa kanya ng mga mixed signals pero ni minsan ay hindi siya na-fall doon. Kaya tuloy lalo akong napahanga kay McCoy. At siya na nga ang naging patayan ko ng magiging boyfriend ko. Pagkalipas pa ng ilang buwan, ay natuloy na kami ng mga office mates ko na mag-Taiwan. Red? Ang ganda dito sa Taiwan, no? Bukas doon tayo pupunta sa flower garden ba yun? Flower farm? Basta yung, maganda daw dun eh. Ah, Pero alam mo, so far, ang saya-saya ng trip natin to, no? Relax lang, tapos hawak natin, or... Hoy. Hoy. Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ah? Ano? Sino ba yung kachat mo? Dot ka ng dot niya sa phone mo. Si McCoy. Makoy? Sino Makoy? Dati kong office mate na dito na sa Taiwan nag-work. So sabi ko baka pwedeng magkita naman kami. Nakakatuwa nga siya kasi nag-absent pa talaga siya sa trabaho para mapagbigyan ako. Kaya pala busy sa phone, no? May kadate ka pala. Oy, hindi to date ha. Tsaka huwag ka mag-isip ng kung ano dyan. May girlfriend yung tao. Eh, talaga ba? Oo nga. At alam mo ba, sobrang sweet nito sa jowa. Gentleman, may sense of humor, may respeto. May jowa. Oo na, alam ko naman. Pero kung wala siguro tong girlfriend, ako na nanligaw dito. Ay, iba. Patay na patay. Teka, ayan na yata siyang papalapit sa atin. Yula! Yan na ba? Fairness. Wow. Shh, huwag kang maingay. Hi, Yula. Kumusta? Hello, okay naman. Ay nga pala si Jelay, katrabaho ko. Nasa hotel naman yung dalawa pa namin kasama. Hi, Jelay. Makoy nga pala. Hi, Makoy. So paano ba yan? Yula, akit na ako sa hotel, Mukhang mahaba pang araw mo eh. Ewan ko sa'yo dyan. Tara na nga, Makoy. Hindi ba natin sasamahan si Jelay pagpasok ng hotel? Huwag na, kaya niya sa sarili niya. Tara na. So, ganito pala yung apartment nyo. Okay to At ang linis ng kwarto nyo. Hindi halatang puro lalaki ang nandito. Oo nga eh. Kaya ba nagpilit kang pumunta dito sa apartment namin para ma-judge mo kung makalat kami o hindi? Uy! Hindi Gusto ko lang malaman kung anong itsura ng pinag-i-stayan mo dito. Binibiro lang naman kita. So, paano? Tara, labas tayo. Madami pa tayong papasyalan eh. Huwag na tayong lumabas. Hindi mo ba napansin kanina medyo makulimlim na? Tsaka nakakatamad kayang mamasyal ng umuulan. Dito na lang tayo sa apartment mo. Wala naman yung mga katrabaho mo, di ba? Ha? Oo. Oh, tamang-tama. Magkwentuhan na lang tayo dito. Tapos, konting inom, gaya ng dati, di ba? Mas masaya pa yun eh. Mas gusto mo ba yun kaysa mamasyal? Oo naman. Minsan na nga lang tayo magkasama ng ganito, aarte ka pa dyan. Dali na ha. Tama, may nakita akong convenience store dun sa baba. Bili tayong alak dun, dali. Tara na. Makoy. Naaalala ko pa nga eh. Bigla ka na lang pumara nun ng jeep eh. Hindi ka pa bayad. Ha? Ginawa ko ba talaga yun? Oo. Or baka ikaw yun Ay, hindi Loko mo. Hindi, ikaw yun Ano mo, lasing ka na kaya nalilimutan mo na eh. Inom pa, dali. Ay, natapon ko tuloy yung alak. Hindi kasi Sayang. nag-iingat eh. Nabasa ka tuloy. Kaya nakapanasan ko yung kamay mo. Alam mo, Makoy, ang swerte-swerte talaga ng girlfriend mo. Ha? Bakit naman? Kasi, mabait ka. Gentleman. Guwapo. Talented. Mabango. Lahat na nasa iyo eh. Kaya nga sana, yung magiging boyfriend ko, kagaya mo. Alam mo, Yula, pag ikaw nagka-boyfriend,
Dapat di ka na niyo pakawalan. Sobrang swerte na niyo sa'yo eh. Bukod sa mabait ka na, masaya ka pang kasama. Hindi boring. Talagang swerte siya sa akin. Kasi bukod sa maganda na ako, virgin pa ako. Alam mo, Yula, lasing na tayo. Buti pa ihatid na kita. Tara. Oh, bakit parang pinagpapawisan ka, Makoy? Ha? Tataranta ka yata. Bakit? Nata-turn on ka ba sa akin? Eh, paano pa pag lumapit ako sa'yo ng ganito? Yula, please. Tama na. Please lang. Wala pa nga tayong ginagawa eh. Pinapahinto mo na ako. Siguro, Makoy, miss na miss mo na yung may kayakap, no? Yula. Eh, yung halik na ganito, miss mo na rin. Popoy, ni minsan ay hindi ko naisip na magagawa ko ang nagawa ko ng gabing yun. Dala na rin siguro ng espiritu ng alak at ng matindi kong pagkagusto kay Makoy, ay nagawa ko ngang ibigay sa kanya ang pinakaiingat-ingatan kong puri. Siguro ay nakakababa sa tingin ng iba, pero para sa akin, yung gabing yun ang isa sa mga pinakahindi ko malilimutang gabi sa buhay ko. Kinaumagahan ay sobrang awkward ng feeling. Akala ko ay iwasan na ako ni Makoy, pero hindi niya ginawa yun, Popoy. Inihatid pa niya ako sa hotel namin at buong trip namin ay inasistihan niya kami hanggang sa makauwi na nga ulit kami ng Pilipinas. Ewan, pero ang saya-saya sa feeling, Popoy. Para kaming nagkaroon ng kakaibang connection ni Makoy simula nung may mangyari sa aming dalawa. Kaya hindi ko pinagsisihan na siya ang first time ko dahil nangyari yon sa isang taong sobrang espesyal sa buhay ko. #Dear MOR Pakawalan. Popoy, simula nung makabalik ako ng Pilipinas ay naging mas madalas yung pag-uusap namin sa chat at sa phone ni Makoy. Una, eksaktong chat lang. Hanggang sa nakasanayan na nga namin na kumustahin ang isa't isa. Minsan, pagka may mga bago siyang drawing, ay isinesend niya sa akin. Kapag ka naman nai-stress ako sa trabaho, ay sa kanya ko yun unang sinasabi. Hanggang sa araw-araw na nga kaming nagkaka-chat at nagvi-video call. Hindi ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko, Popoy, na saya kay Makoy. Pero hindi ko naman mapigilan kasi ang sarili ko. Basta ang sa akin, bahala na. Basta ang mahalaga ay masaya ako at ramdam kong masaya din si Makoy na nakakausap ako. O, kamusta naman araw mo? Okay naman. Pagod lang kasi may meeting bukas eh. Siya, magligpit ka na ng gamit mo nang makauwi na. Mamaya na, kausap pa kita eh. Ang kulit mo na naman. Tignan mo, gabi na, nasa office ka pa. Wala ka pa naman kasabay maglakad papasok sa inyo. Sige na, magligpit ka na dyan. Ang sungit mo naman sa akin. Paano ikaw, pasaway ka kasi. Gusto mo lagi akong pinag-aalala. Tapos anong oras na, di ka pa nagde-dinner. Kulit mo talaga eh. Alam mo, Makoy, ang cute mo kapag nagkakaganyan ka. Ano? Uy, tatawa na yan. Di na yan nayayamot. Dali na. Parinig ng tawa mo, dali na. Ha? Ikaw talaga dinadaan mo ako dyan. Umuwi ka na, gabi na, huy. Eh, paano kung ayoko? Natapos na ako mag-CR at lahat. May kausap ka pa rin dyan. Mamaya na lang, Makoy, ha? Bye. Ayun. Kaya pala nung inaya kita mag-CR, sabi mo may tatapusin ka pa sa computer mo. Yung pala, may kakausapin ka na naman sa phone. Hindi, Talaga namang may tinapos ako sa PC ko. Tsaka biglaan lang naman yung tawag ni Makoy. Biglaan. Huwag ka nga itusera dyan. If I know, tuwing ganitong oras nag-uusap kayo niyan, no? Bukod pa yung chat the whole day. Kaloka. Lahat yata, na-report mo na sa kanya. Hindi naman, Jelay. Komportable lang talaga akong kausap siya. Mabait kasi siyang kaibigan eh. Kaibigan. Kaibigan your face. May friends mang ganyan mag-usap, tapos kung makapag-update, pati yung ulam sa karinderya, pipicturan. Tigilan mo nga ako, Yula, ha? Grabe ka naman sa akin. Eh bakit? Totoo naman na. Tayo nga, friends tayo, 'di ba?
Pero nung nag-leave ako ng 1 linggo, di mo naman ako chinat araw-araw. Tapos sasabihin mo kayo, friends? Ay naku, gigil ako sa'yo. Oo na. Eh ano ba talaga kayo, ha? MU, ganun. MU? Pwede ba naman yun na may girlfriend nga? Eh na nga mismo ang point, Yule, di ba? Kaya nga hindi ko magets yung closeness nyo. May girlfriend yung tao at engaged pa, ha? Pero mas madalas pa yata kayo mag-usap. Eh sabi niya kasi busy daw yung girlfriend niya. Oh, eh ano naman? Pag busy, ikaw ang tatakbuhan, Eh ganun? wala namang kaso sa akin yun. So, bakit ko naman ipagdadamot yung sarili ko kung kailangan niya ng taong mapaglalabasan ng sama ng loob? Ah, okay. So, yung pagiging concern niya sa oras ng pag-uwi mo, pag-monitor kung kumakain ka sa tamang oras, pati yung damit na isusuot mo, part pa rin yun ng paglalabas niya ng sama ng loob? Jelay naman. Eh anong magagawa ko kung concerned siya sa akin? Siguro, mabait lang talaga siya. Pwede ba, wag mo nabigyan ng mali siya? Wow! Ako pa sasawayin mo na wag maglagay na mali siya, ha? Eh, ikaw nga tong may mali siya. Ano? Siguro siya walang mali siya, pero ikaw, obvious yung motibo. Hoy, ano ka mo? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Umuwi na nga tayo. Ay naku, kahit hindi mo sabihin, alam kong sa loob-loob mo, hinihiling mo na sana, mapansin ka niyang si McCoy, na sana piliin ka niya over his girlfriend, di ba? Obvious naman yung gustong-gusto mo. Eh, hindi ah. Ay naku, wag ka nga magpaka-plastic dyan. Saka Yula, ano nangyayari doon sa pagiging mabilis mo ma-turn off, ha? Ha? Eh di ba yung ginagawang yan ni McCoy, dapat diyan ka na turn off eh. Bakit? Ano bakit? Tingnan mo nga ha, di ba may girlfriend na siya? Pero ikaw ang mas madalas niyang kausap. Sweet pa sa'yo. So ano ibig sabihin nun? Nagtataksil siya sa girlfriend niya. Isipin mo nga, kung nagagawa niya yan sa long-time girlfriend niya, magagawa na rin yan sa'yo. No? Ha? Hindi siya ganon, no? Anong hindi? Alam mo, kung gusto ka niya mas makilala, dapat makapag-break siya na maayos dun sa girlfriend niya. Alam mo kung anong ginagawa niya sa'yo? Trial version die. Reserve na pag nagkalabuan sila nung isa, sa'yo naman tatakbo. Jelay, Ay, tama naku. na. Ano? Tinatamaan ka na sa sinasabi ko, no? Talaga naman kasing tama na. Tigil-tigilan mo na yan, Yula, ha? Uwi na nga tayo. Nanggigigil ako sa'yo, eh. Popoy, masakit yung sinabi ng kaibigan kong si Jelay, pero alam ko naman na may point siya. Paano nga kung ginagawa niya lang akong reserba kapag ka hindi sila okay ng girlfriend niya? Tsaka totoo din naman na isang form ng panloloko yung ginagawa ni McCoy at ako pa ang ginagamit niya. At sa totoo lang, nalungkot ako sa mga naisip ko. Yung tumambad na sa mukha ko yung katotohanan ng hindi para sa akin si McCoy, kaya walang mangyayari kung ipipilit ko pa. At tulad na rin ng advice ni Jelay ay nagsimula akong tipirin yung mga reply ko kay McCoy at bihira ko na ring sagutin yung mga pagtawag-tawag niya. Sa tuwing magtatanong siya kung may problema ay iniiba ko yung topic. Oo, Popoy, nahihirapan akong itaboy siya pero kailangan ko yung gawin para hindi na kami magkasala pa. Ang sakit ng pako, makakatawa dun sa pelikula. Grabe. Ako nga rin, eh. Pero kahit maingay sa sinehan, ha? Grabe, rinig na rinig ko yung ring ng phone mo, ha? Friend, sorry na. Eh, hindi ko na-silent agad yung phone ko eh. Sino ba naman kasi ang nang iistorbo na yan sa'yo? Wala. Wala daw. Si McCoy, no? Oo, nag-chat siya kanina. Ay, nako. Akala ko ba hindi mo na yan kinakausap? Eh, hindi na nga. Eh, siya tong chat ng chat eh. Kahit ang tipid ng reply ko, chat pa rin siya. Ay, nako, block mo na nga. Ha? Huwag naman. Eh, pinagsamahan naman kami ng tao. Ayan, yan tayo eh. Marupok ka rin eh, no? Pinapaalala ko lang sa'yo ha, may girlfriend niya at ikakasal na yan. Kung ikaw mahal ka talaga niyan, iiwan yung girlfriend niya para sa'yo. Eh kaso hanggang ngayon, sila pa rin. So, alam mo na. Oo na nga. Alam ko naman eh. Makoy na naman yan, no? Oo. Chat mo naman, isin mo na lang. Basta isin mo lang ha. Hayaan mo siya. Tara na nga, kain pa tayo. Eh, si Makoy tumatawag. Ay, naku, dahil off mo yan. Ayaw pa i-off. Akin na nga. Ayan. Hayaan mo siya. Kung magpapansinin niyan, tara na. Kapagod. Makaupo nga muna sa sofa. Makapag-browse muna ng konti. Tapos matutulog na din ako. Eh, nakakagulat naman. Na-open ko na tuloy itong chat ni Makoy. Asan ka na ba? Bakit puro scene ka lang? Please naman, Yula, mag-usap tayo.
Kahit ngayon lang. Last na to. Hindi na ako tatawag kung ayaw mo na akong makausap. Ay, ano ba to? Tumatawag na. Sagutin ko na nga rin. Hello? Yula? Makoy, Namiss ko yung boses mo. Makoy, tama na. Anong tama na? Tama na kung ano man tong ginagawa natin. Wala naman tayong ginagawang masama ah. Bakit tama na? Ano ba? Kailangan ba talaga i-explain ko pa sa'yo? Oo. Para malaman ko kung bakit ka nagkakaganyan. Masaya naman tayo, di ba? Bakit bigla na lang buong linggo mo akong iniiwasan? Eh, syempre. Makoy, may girlfriend ka. Kakasal na kayo. Kaya please lang, tama na to. Eh ano naman? Gusto kong nakakausap ka araw-araw. Gusto kong nababasa yung chat mo. Alam mo bang ikaw yung nagpapawala ng homesick ko tapos sasabihin mo tama na? Yula naman eh. Eh, hindi na nga pwede. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung yan bang mga ginagawa mo para sa akin pangkaibigan lang o may iba ng ibig sabihin. Ha? Kita mo na? Hindi ka makasagot. Kasi hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo. Oo, siguro. Hindi ko alam. Siguro ilang beses kong tinanggi sa sarili ko na may nararamdaman na ako sa'yo. Yula, kung alam mo lang, nahihirapan na rin ako. Ngayon naman pala eh. Eh di tumigil ka na. Hindi ko nga kaya eh. Nung lang hindi mo ako nire-replyan kung ano-anong naiisip ko eh. May iba ka na ba? May kadate ka ba? Sinong kasama mo? Umuwi ka ba ng maayos? Yula, napapaliw ako kakaisip sa'yo. Pero alam kong mali, di ba? Pero ano magagawa ko? Ikaw lang yung laman ng isip ko eh. Makoy. Makoy, tama na, please. Kasalanan ko lahat ng to eh. Hindi, Yula. Wala kang kasalanan. Huwag kang umiyak, okay? Kung sana nung gabing yun, hindi ako nagpadala sa tukso. Hindi sana nangyari yun sa atin. Kung sana noon pa lang, hindi na ako umasa na magugustuhan mo ko. Hindi ka mahihirapan ng ganyan. Yula, mali ka. Hindi ako nagsisisi na may nangyari sa atin nung gabing yun. Dahil doon mas nakilala kita. Kaya kung masisihin yung sarili mo. Talaga ba? Makoy, tatanungin kita ngayon. Ano bang tingin mo sa akin? Ano ba ako sa'yo? Kita mo, hindi ka makasagot? Tigilan mo na ako, Makoy. Tama na to. Please, Yula, wag. Bakit? Kaya mo bang hiwalayan yung girlfriend mo para sa akin? Kaya mo ba siyang iwan? Kaya mo ba akong piliin, ha? Ang sakit-sakit na, Makoy! Kung alam mo lang kung gaano to kasakit sa akin. Kaya please, tama na. Tigilan na natin to. Huwag mo na akong kausapin kahit kailan. Ayoko na. Popoy, hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung ramdam ko na nasasaktan si Makoy sa nangyari sa amin o yung katotohanan na kahit anong gawin ko ay hindi niya ako kayang piliin. Ito ba yung parusa ko sa nagawa kong kasalanan? Sa pagpapadala ko sa apoy ng tukso noon. Popoy, binlock ko na nga siya sa lahat ng mga social media sites ko. Nahirapan ako pero kailangan kong kayanin. Ayoko kasing dumating sa point na mahulog ako ng tuluyan kay Makoy at mas makagawa pa ako ng mas malalaking kasalanan. Pero isang araw nabalitaan ko na lamang sa mga common friends namin na nakabalik na sa Pilipinas si Makoy para asikasuhin na nga ang kasal nila ng long-term girlfriend niya o ng long-time girlfriend niya. Wala akong pakialam. Yan lang ang patuloy kong iniisip. Kailangan ko na kasing tibayan ang paninindigan ko ngayon. Makoy? Yula? Anong ginagawa mo dito? Dumating ako nung isang araw eh. Sina tita nandiyan ba? May dala ako para sa kanila. Wala si na mama. Umuwi ng probinsya. Ganun ba? Sige, iwan ko na lang muna dito. Bahala ka kung anong gusto mong gawin.
At total naman, wala dito sa bahay ang mga pinunta mo. Umalis ka na. Yula, teka lang. Mag-usap naman tayo. Mag-usap? May dapat ba tayong pag-usapan? Yula, please. Huwag mo naman akong iwasan ng ganito. Eh, ano bang gusto mo? Pagkwentuhan natin yung preparation ng kasal nyo? Ah, balita ko nga sa Tagaytay yung prenup nyo eh. Ano, kamusta? Namiss mo ba? Nag-enjoy ka ba? Yula, bakit ka ba nagkakaganyan? Eh, anong gusto mo? Matuwa ako kasi andito ka na? Ang gusto ko, maayos kung ano man yung meron sa atin. Kahit yung friendship man lang, Yula. Kahit yun man lang yung matira. Hindi yung ganito na parang hindi na natin kilala yung isa't isa. Hindi nga pwede yung gusto mo! Eh bakit nga? Kasi kung ikaw kaya mo akong maging kaibigan, ako hindi! Hindi mo ba nahahalata, ha? Gusto kita, Makoy! Gusto kong maging akin ka, gusto kong maging tayo, pero hindi pwede! Yula. Yula, huwag kang umiyak. Ang sakit-sakit na! Pinilit kong kalimutan ka. Tinatanggap ko na sa sarili ko na dapat wala ka na sa buhay ko. Tapos isang araw magpapakita ka. Pinapahirapan mo lang ako lalo eh. Yula, sorry. Pero gustong-gusto kasi kitang makita eh. Bakit? Ewan ko. Pero buong biyahe ko pabalik dito sa Pinas. Ikaw lang yung nasa isip ko eh. Ikaw lang yung taong gustong-gusto ko nang makita. Makoy, mahal mo ba ako? Ha? Si Steph, yung girlfriend mo, mahal mo ba? Yula, tama na please. Tama na talaga! Pinahihirapan mo na ako eh. Sinasaktan mo ko. Yula, sorry. Oo, mahal ko si Steph. Pero hindi ko kaya mawala ka sa akin eh. Ano? Anong katangahan yan, ha? Kung mahal mo si Steph, piliin mo siya. Pakawalan mo ako. At kung gusto mo ako, wag mo siyang pakasalan. Pumili ka! Yula, ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang piliin dahil hindi kita kayang pakawalan. Yula, kung alam mo lang. Noong mga panahon na nakablock ako sa'yo kung kani-kanino pa ako nakikibalita kung kumusta ka na ba. Nakakauwi ka ba na maayos? Okay ka lang ba? Walang laman yung isip ko kung hindi ikaw lang. Okay naman, wag mo nagsabihin sa akin yan. Eh bakit hindi? Eh yun yung nararamdaman ko eh. Yula, sorry. Sorry, hindi dapat kita nasasaktan ng ganyan eh. Sorry, Yula. Tiwan mo nga ako. Wag mo na akong yakapin. Yula, ayoko. Hindi ko gagawin yan. Ang tagal kong hinintay ito eh. Ngayon pa ba kita papabayaan? Tama na, ayaw ko na sabi. Yula, huwag ka nang umiyak, okay? Huwag ka na mag-isip ng kahit na ano. Ikaw at ako lang yung mahalaga sa mga oras na to. Please. Please, kalimutan muna natin lahat. Yula, sobrang namiss kita eh. Namiss kita, Yula. Sobra. Popoy, ito na naman ako. Nagpakatanga. May nangyari na naman sa amin ni Makoy nung araw na yun. Pero ibang-iba doon sa unang beses na ginawa namin yun. Ang bawat galaw namin ay halatang sabik na sabik kami sa isa't isa. Popoy, wala na akong nagawa. Hinayaan ko na lamang ang sarili ko na magpadala sa nararamdaman ko. Nag-usap pa kami pagkatapos noon na umasa ako na pipiliin niya rin ako. Pero hindi. Natuloy ang kasal ni Makoy sa girlfriend niya. At ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na. Hanggang dito na lang ang kaya kong ibigay kay Makoy. Pero sa tuwing iiwasan ko siya ay siya naman itong lalapit, magmamakaawa, iiyak tapos sasabihin mahal niya daw ako. Kalokohan ito, hindi ba? Pero hindi manalo-nalo ang isipan ko sa puso ko. Kasi sa tuwing nagkakaganyan siya ay heto na naman ako, madadala na naman. At pareho na naman kaming magkakasala. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Popoy. Papaano ko pa ba itatama itong maling sitwasyon na pinasok ko?
Paano ko pa ba siya iiwasan kung alam ko sa sarili ko na sobrang mahal ko si McCoy na tipong kahit maging kabit ako ay kaya kong tanggapin basta't para sa kanya. Sobrang hirap na maging ganito katanga. Yung kahit na alam kong mali ay ginagawa ko pa rin. Pero ayoko na. Kaya ako sumulat sa inyo. Nagbabaka sakali na mapagbigyan ng advice ang sitwasyon ko. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako. Maraming salamat at more power and God bless. Lubos na gumagalang, Yula. #Dear MOR Pakawalan. Oras na nga para kayo naman ay magpaypay na muna kayo mga nag-uumusok ang ilong, mga umuusok sa init ng ulo at yung iba dyan, lalong-lalo na ay meron pang mga naalaala. Niloko niya ako noon. Ganto rin yun eh. Yan, pasensya na po kayo nang dahil dito sa storyang ito ni Yula. Sabi ni Brian Uy, learn to love. Mahirap talaga ang two-timer, lalo na kapag long-distance relationship. Masakit isipin na reserba lang pala si Yula para sa mga lalaki maging stick to one tayo, ha? Balang araw, walang maidudulot na bagay na maganda yan. Ang pagiging hindi stick to one, yung pagiging palikero. Masakit, ate girl. Parang, nakareserba ka lang talaga sa huli. Iba talaga si McCoy. OMG. Tama naman yung best friend ni Yula. Dapat iwasan. Yan si McCoy. Sabi naman ni... sino to? Si RC Timbal. Ang hirap kay McCoy, sarili niya lang ang iniisip niya. Hindi niya man lang maramdaman kung gaano kasakit yung tipong... pinapapili siya tapos ayaw niyang pumili kasi parehas silang ayaw pakawalan. Kung ako kay McCoy, kung mahal niya talaga itong si Yula, hindi dun siya, parehas naman sila ng nararamdaman. Nakakainis, kung naging boyfriend pa kita, papakawalan na lang kita at ibibigay na kita sa nangangailangan. Sabi naman ni Asher Dion, hay nako Yula, wag mo nang paguluhin pa ang sitwasyon. Pwede mo naman kasing sabihin kay McCoy na wala siyang mapapala sa'yo. Kung talagang mahal mo siya, ay palayain mo na siya at hayaan mo na siya sa taong mahal niya rin. Kaya lang naman gumugulo dahil sa mga naririnig niya sa'yo na nagbibigay ka rin ng pag-asa sa kanya na hindi mo siya kayang pakawalan. Ikaw lang din talaga mahihirapan kasi ikinasal na nga. Okay, yung mahal mo, isipin mo, bubuo na yan ng pamilya niya. Kaya dapat iwaksi. Medyo matagal kong di narinig yun, ha? Yung iwaksi. Itama mo na kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya. Oo, mahirap pero kakayanin mo yan. Dahil nabuhay ka naman dati na wala kayong ugnayan, hindi ba? Maraming paraan para mapaglabanan yung nararamdaman mo ngayon. Hingi ka ng gabay sa Diyos. Sabi yan ni Asher Dion. At yan na nga po, maraming salamat sa napakarami ninyong mga opinyon mga kapamilya. Ha? At dahil 2:07 pa lamang naman, ay gusto ko lang hingin kung ikaw ay kaibigan nitong si Yula. Alam ko na marami na rin mga realization tong si Yula. Huwag na natin sabihin sa kanya na Yula, mali ang ginagawa mo. Yula, you're having an illicit affair. Alam na niya na yan eh. Okay, alam na ni Yula ang maling ginagawa niya. Sa ngayon, ang inihingi niya sa atin, ano na ba ang gagawin ko? Okay, I'm quite sure hindi lang para makipag-break. Paano ba umiwas? Kung sakali nga merong naka-experience sa inyo, no? Sa ganitong klase ng sitwasyon, ano nga ba yung ginawa ninyo? Baka yun ang inihintay nitong si Yula, the first-hand experience na pwede nating i-share sa kanya. Ayan, para mas malinaw at hindi theoretical lang yung ibinibigay natin na mga opinion
para sa kanya. Okay? Kaya naman tatanggap muna ako ng ilan lamang ito ha sa mga tawag ninyo ha. Lalo't kung nangyari na rin sa inyo, 'di ba? Na mabaliw nang dahil sa pag-ibig. Ayan, sabihin na natin maging kabit o magkaroon ng kabit. Ano ba yung ginawa nyo para makalampas doon sa phase na yon ng inyong buhay? Tawag na sa 924-2684. Pwede nyo namang ibahin ang inyong pangalan. Ayan, and be a friend dito sa letter sender natin na si Yula. Hello? Hello, Pops. JJ. Okay, Jay. Kung ikaw ang hihinga ng payo, ano ang bibigay mo kay Yula? Ate Yula, una, mahalin mo yung sarili mo. Para marami to kasi may una no? Una, mahalin mo yung sarili mo. Pangalawa, yung bagay na tama, gawin mo na talagang tama. Huwag mo nang hayaang maging mali ng tuloy-tuloy. Kasi nasa tama ka na eh. Ano mo na, gawin mo ng tama yung bagay na gusto mong simulan. Kasi yung pinaka-importante dyan, yung mahalin mo yung sarili mo. Hindi yung nararamdaman mo lang. Kasi kung yan ang uunahin mo yung nararamdaman mo, medyo madidislocate ka. Pero kapag naiisip mo yung tama at mahal mo yung sarili mo, magiging tuloy-tuloy na yung pagpapasya mo at makakalagpas ka sa masalimuot na sitwasyon. Alright. Yun lang, Pops. Salamat. Maraming salamat, JJ. Ayan, tawag lang kayo sa 924-2684. At sige, mabigyan natin ng payo si Yula. Hello? Hello po. Hi, good afternoon. Anong pangalan? Hello po, Poy. Hi. Anong pangalan mo? Si Jen po. Sino? Jen. Okay, Jen, wag kang malikot. Medyo umiingay yung linya natin. Okay, Jen. Ay, po ba? Oo, ayan. Mukhang yung line mismo ng Ay, wait lang telepono po. mo. Transfer ko sa Hindi, kabila. okay na yan. Okay na Okay yan. na po ba? Oo, medyo limitado ng oras natin. Jen, ano ang maipapayo mo dito kay Yula na tama niyang gawin? Ang tanga po ng babae. Charot lang, ha? Pero Okay lang, sa hindi totoo charot lang, yun. ang tanga niya Tanga po talaga dun. siya. Oo. Umibig kasi- eh. Opo. Kasi una-una, alam niya naman sa sarili niya yun. Nag-set siya ng standard, di ba, sa sarili niya. Mhm. Pero yung standard na yun, hindi niya rin naman pala masusunod. Aha. So, para saan yung standard niya, di ba? Yan, habang yun nga napaka-idealistic niya pagdating sa pagpili ng lalaki. Opo. Ayaw niyang pumatol dun sa single. Gusto Yeah. niya dun sa May sabit, May sabit. komplikado. Pero bilang isang kaibigan, halimbawa, ano ang masasabi mo sa kanya? Alam niya na naramdaman niya na ang lahat ng sakit. Ano na ang dapat niyang gawin? Kung ako ang kaibigan ni ate pangalan nun, Yula. Ate Yula, ang may papayo ko lang sa kanya, mahalin niya muna yung sarili niya. Mhm. Kasi hanggat hindi niya minamahal yung sarili niya, hanggat hindi niya tinatanggap yung sitwasyon, mauulit na ganun ang mangyayari sa kanya. Ang ibig sabihin mo ba na mahalin yung sarili niya at tanggapin niya yung niya na sitwasyon? kung ano yung sitwasyon na meron siya ngayon. Oo, na hindi talaga sila pwede ni Makoy. Ang ibig sabihin mo ba dito ay isipin niya na kahit wala si Makoy ay siya Kaya ay niyang buong buo. mabuhay. Yan. Opo. Oo, kaya Kaya niya mabuhay. meron pang dadating sa kanya. Mhm. Kasi lahat tayo, meron si Lord na tao para sa atin. Mhm. Ayan, pero ikaw ba may dumating na rin na tao para sa'yo? Meron na po. Lalo na nga yung mga pinagkakautangan mo. Ay, Nabisita ka na ba? Popoy, paano mo alam yun? Ayan. Pero maraming salamat ha. Ay, pwede pong bumati. Sige, go. Binabati ko lang po lahat ng office mate ko sa Commonwealth Insurance Company po sa Makati. Mhm. Every hapon po, nakikinig po kami dito. Lagi. Wow. Ayan, every Opo. hapon nakikinig kayo. Sana every afternoon din ha. Ay, sorry na. Every afternoon. Kahit hindi pa po kami nakaka-move on kay Yasmin. Oh, yes. Oo naman, medyo mahirap naman Ibinabati ko talaga. po lahat ng mga boss ko, nakikinig po, Popoy, Mhm. ngayon. Salamat po sa inyong Okay lahat. po, ha? salamat din po. Okay, ayan ang ilan lamang sa mga opinyon ng mga kapamilya natin na nagbigay ng payo sa iyo, Yula. Ayan, wala naman sa tingin ko ang may question sa kung mahal mo talaga itong si Makoy. Alam namin, ramdam namin na mahal mo talaga siya. Kaya nga nagagawa mo na magawa yung mga bagay na hindi dapat gawin. Okay? Ayan ang dahil nga sa pagmamahal mo ng totoo para sa kanya. Ang tanong, mahal ka nga ba ni Makoy sa paraan na deserve mo?
Well, kung ako ang tatanungin, isa lang naman ako sa mga magbibigay sa'yo ng opinion. I don't think so. Okay, hindi ka ganun kamahal ni McCoy. Nagkaroon siya ng pagkakataon para pumili. Kung ikaw talaga ang pipiliin niya, yung girlfriend niya for a long time, ay iniwan niya na sana for you. Ayan, pero hindi nangyari yon. At kahit pa ilagay natin yung sitwasyon na okay, meron ng asawa si McCoy nung muli kayo magkita and the feeling is just so strong, too strong para to resist. Ayan, para tanggihan. At meron nangyari sa inyo, mahal nyo ang isa't isa sinasabi pero hindi niya naman kayang iwanan. That's the answer. Okay, hindi niya kayang iwanan. He loves you, yes, maybe, but not enough para mahalin ka ng buong buo. Ayan. Yes, ganyan tayo no? Ganyan ang mga katulad ni Yula. Ayan. Sabihin na natin, yung mga naliligaw. Ayan, hindi naman sila mga masasamang tao. Nagkakamali lang ng kanilang mga desisyon, ano? Pero darating ka talaga sa punto na, yes, happy ka. Pero nagiging masakit na ang nangyayari. Ayan, at kung iisipin mo na iwasan yung isang tao na nagpapa-complicate ng sitwasyon mo at ilang beses mo na rin namang pinapili. Ayan, sa katauhan ni McCoy at hindi talaga ikaw yung pinili. Para sa akin, di bali na nga na isakripisyo mo na lamang yung sarili mo, ikaw na lang ang masasaktan at si McCoy na lang ang masasaktan. Hindi katulad kapag ipinagpatuloy niyo yan. Si McCoy meron ng asawa, meron ng pamilya. Meron ng ibang mga tao na mga masasaktan kapag ipinagpatuloy niyo pa kung ano yung ginagawa ninyo. No? Mas marami pang tinatawag na magiging collateral damage in the future. Okay? At ikaw, in the end, at hindi ka pa rin pinili ni McCoy, marirealize mo na tumanda ka na lang ng ganun. Okay? Tumanda ka na lang, nalipasan ka na, nawalan ka na ng mga manliligaw na mga pinalampas mo noon just because you so believed na ikaw ang pipiliin ni McCoy. Okay? Ayan, kaya naman kung sakasakali at gusto mo na talagang kumawala dyan, ipagpaubaya mo na itong si McCoy sa kanyang jowa. Okay? Sa kanyang asawa na ngayon, Yula. Dahil hindi talaga matitigil ang pagsasabi ni McCoy na mahal ka niya, na may miss ka niya, na kapag ka nandyan siya at gusto kang makita, ay available ka rin naman palagi. Okay, konting drama, konting ungot, konting kalabit. Ayan, open, tinatanggap mo na naman siya with open arms and open legs. 'Di ba? Yun yung parting yun. Kung kailangan umiwas na talaga. You stand your ground and tibayan mo. Okay, na ito na lang talaga ang paninindigan ko, McCoy. Ito yung mga bagay na kahit friends, huwag ka na muna makipagtawaran. You can't be friends. Hindi ka ganun kalakas para to be friends with McCoy kasi napaka-vulnerable mo, Yula. Okay? Kailangan mo nang lumayo. Pagpaubaya mo na kasi habang nandyan ka, hindi niya masasabi 100% na mahal niya talaga yung asawa niya. Hindi niya masasabi 100% dun sa magiging anak nila na wala kayong kahati sa pagmamahal ko because nandyan ka, Yula. 'Di ba? Kaya ayan, niiwan namin sa iyo ang aming mga opinyon at sana sa mga katulad ni Yula rin makatulong sa inyo. Okay, kung sakaling kailangan nyo at kayo ay naliligaw at nalilito. Okay, at walang makausap pa at hindi pa mahanap yung mga katanungan na nandiyan naglalaro sa inyong isipan. 17 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, ang programang Dear MOR inihatid sa atin ngayon ng Everest Air Conditioner and Refrigerator at ng EO Executive Optical. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. At pwede nyo nga po akong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy. That's at MOR1019 POPOY.